Hi guys! For this video ay papakita ko ang rason kung bakit perfect isama ang Qatar sa inyong future travel destination. First is the Doha Mountains. O diba ang ganda? Parang 7 Magic Mountains in Las Vegas. Mas maa-appreciate natin ang lugar kung pupuntahan natin ito ng may araw pa. Finally here at Flag Plaza! Ganda guys! Perfect dito para mag-aura and of course mag-TikTok. And of course, isasama natin sa listahan ang Box Park. Yan, ang ganda ng kulay guys. Sarap talaga mag-picture dito. And of course, finally nakita na namin ito in person. As in, sobrang ganda niya. At lahat ng angle pwede talagang picturean at Instagrammable talaga. Ito ay mga recycled containers na ginawang mga shop, so hindi ka magugutom pag nagpunta ka rito. And of course, walang entrance fee dito, so pwede talaga siyang pasyalan anytime. And of course, isama nyo na rin ang Doha Cruise Experience. So, bali naghati-hati kami sa rate na ibinigay nila. And para ma-experience natin na makita natin ang Doha from the sea. And hindi lang din naman kami ang kasama. May mga ibang passenger din na sumabay sa amin. And wala kaming pagkain dito. And anytime naman pwedeng kumain kung may dala ka. And nag-offer yata sila ng tea time. So, enough naman sa binayaran namin for an hour cruise. And we're lucky to experience the Doha Expo 2023 sa Al Bida Park. And maraming tao kasi nung nagpunta kami ay Qatar National Day. And gusto kong makita in daytime ang Qatar Expo 2023, so binalikan namin siya. And as a tourist, walang problema guys kung wala tayong mga kasamang magtutour sa atin dahil very accessible ito. And paglabas ng metro ay ito na yung lugar. One of the reasons talaga na magandang pasyalan ang Qatar ay very accessible ito and free entrance of course. Lahat ay pwedeng mag-observe at mag-explore and appreciate ko ang iba't ibang bansa na lumahok sa expo na ito dahil super ganda ng presentation nila. And here it is, ito yung Saudi. So ang ganda niya at meron ding Lebanon. So ang ganda yan, pumunta kami sa Saudi. Ito rin yung Saudi. And ang ganda niya, pinaghandaan talaga and pinuntahan namin ito para maka-access sa kanilang telescope at pwede mong makita ang West Bay. Nagpunta din kami sa Old Port Doha and natsyempohan namin ay may 2 cruise ship na nakadock. So this time since it's December, malamig ang panahon at masarap pasyalan. So marami din kaming kasabay na pumasyal dito and the area is really fascinating at maa-appreciate mo talaga yung structure ng Old Port Doha. And ito yung mga passengers sa cruise ship I think. Yan, and meron din ditong biggest aquarium nila. And of course, this is for free. And of course, hindi dapat papalampasin ang pagbisita sa Mina District, Old Port Doha sa umaga. Kasi iba talaga yung atake ng lugar at sobrang ganda talaga niya. Napaka-cute na mga color ng buildings dito. And
pwede ka ring mag-feed ng mga pigeons, and grabe talaga, napaka-relaxing. Yan, hindi pwedeng hindi mag-aura si Mami Bratz. Oh, Pax, sino ka dyan? At di rin pakakabog ang kanilang fish market na sobrang ganda na parang nasa museum ka. So, napakalinis, naka-tiles yan lahat. Yung roof niya mismo ay sobrang ganda din. So, wala naman masyadong tao, and parang fresh din yung mga isda o yung mga tinitinda nila rito. Yan, masarap ding tumambay sa tapat ng mga buildings ng West Bay kasi sobrang ganda ng mga lightings nila, at naghiram kami ng mga e-scooter, and mura naman yung rent niya. And dahil sobrang lamig, pinuntahan namin ang pinakamalapit na coffee shop, ang Costa, and affordable din naman ang mga tinitinda nila. Yan, may Doha lights din nung Qatar National Day, and natsyempohan namin ito. So, sobrang ganda, yun talagang maganda dito sa Qatar, dahil kung sa kuryente lang talaga ay wala talaga silang limit. Lahat ng building halos may ilaw. So, yon, ang ganda talagang pasyalan, at hanggang kami dito, mga hanggang 11 PM, maraming tao pa rin. Marami ding malls dito sa Qatar, at isa na dito ang Mall of Qatar na sobrang laki at sobrang ganda ng interior niya. And hindi pwedeng hindi kami pumasyal dito, at huwag mag-alala kasi lahat ng mga paborito nating mga shops na kilala natin ay naka-sale talaga, especially pag December. So, kung may pera, may budget ka talaga, mas maganda pag dito na namili kasi lahat ng sizes o color ay sure na available pa. At isa rin sa magandang puntahan ang Lusail Marina Promenade. So, kitang-kita naman natin talaga yung mga structure na nakakamangha talaga. Ang nakikita natin sa screen ang Crescent Towers ng Lusail. So, the last time na pumunta kami dyan ay hindi pa yan tapos. And dito na kami naghintay ng sunset. So, sobrang lawak ng lugar, and of course, nag-rent ulit kami ng e-scooter. Na-addict na talaga kami sa e-scooter kasi murang lang naman siya, and sa lawak ng lugar, kailangan mo talagang manghiram ng e-scooter or else maglalakad ka ng sobrang layo. But anyway, the view is very wonderful naman, hindi ka mapapagod. Opak, passenger princess lang ang peg natin dyan. Nakahawak talaga kay Tito Roger habang nagvi-video. So behind me, nandyan sila Darla, Ate Jillian at saka si Papa Jai. So kaming lima ang sabay-sabay na pumunta dyan habang hinihintay namin gumabi. Pag December talaga, dahil malamig ang panahon, ay na-enjoy talaga ito ng mga family ng mga naninirahan dito sa Qatar. So, ginagrab nila ang opportunity na mamasyal hanggang gabi na yan. And huwag mag-alala dahil marami din ditong restaurant na pwedeng kainan. And of course, naghanap lang kami ng pwede kainin ni Darla. So, mura lang din naman ang napiling food namin, and enough na para mabusog kami. And maganda yung lugar, guys. Kitang-kita yung city lights ng Lusail.
kalimutang pasyalan ang Sukwa Cave with the famous Fanar building. So dito ay ito yung old market nila, and dito rin pwedeng mabili yung mga souvenir items na pwede mong dalhin as pasalubong. At dito rin sa Sukwa Cave makakabili ng mura at high quality na mga alahas. At panoorin nyo sa aking separate video kung paano ako nakapag-layaway. And by the way, magbubukas ang mga shop dito na mga bandang 4 or 5 PM. Dito din natin makikita ang Lusail Plaza Tower 4 na sobrang ganda talaga niya, lalong-lalo na paggabi, and how much more sa umaga. Masarap din itong restaurant na ito, located at Sukwa Cave, at maraming salamat sa aking generous na ex-office mate at nilibre niya kami ng dinner. Yaw, ang sarap ng food nila, grabe. At ang isa sa pinakamagandang mall na napuntahan ko ay ang Place Vendôme, dahil hindi mo talaga aakalaing isa pala itong mall, dahil sa gitna nito ay parang nasa European country ka talaga. Sobrang ganda din ng interior ng mall, at dito rin makikita ang mga luxury brand. And of course, huwag tayong mag-alala dahil yung mga sikat at paborito nating mga brands ay nandito rin, at affordable din kapag may sale. At isama na rin natin sa ating listahan ang Katara Cultural Village. Sobrang ganda nito at sobrang lawak, and very accessible ito ng train. Pagbaba mo pa lang ng Katara Station ay bubungad na ang napakagandang lugar na ito, and dito rin dinadala yung mga tourist talaga. And yung structures nila ay grabe, sobrang ganda at maa-amaze ka talaga. Sa lawak ng lugar ay pwede ka ring sumakay ng golf cart for free. So may mga nag-iikot naman dito sa area na to, at mag-abang-abang ka lang. O, diba, mapapasana all ka na lang talaga dahil walang river dito. Sila na mismo ang gumawa ng kanilang man-made river na sobra talagang na-enjoy ng lahat. Dito sa Katara yan mismo. At ang ganda din talaga ng sunset dito. Hindi namin ito pinalagpas. Here is the National Museum of Qatar. So, free namang pumasok dito. Pero, kung papasok ka mismo sa mga museum itself, ay may mga bayad na. And another one attraction na bagong-bago pa ay ang Kitayfan Island Glass Bridge. So,
pumunta kami dito ng hapon. So maraming tao talaga. Parang wala ka talagang pwedeng pwestuhan dahil may mga tao talaga sa paligid mo. And pinuntahan namin ito ng umaga, and here it is. I own the entire view. So bali, bumiyahe kami ng mga 7 AM at nakarating kami dito ng mga 9. And wala pa talagang tao aside from mga tao na naglilinis. I think kakabukas pa lang ng attraction na ito. So, wala pang mga shops, wala pa ring CR. Paggabi, konti lang ang lights nito. But soon, pagbalik namin, I'm expecting talaga na marami na talagang pwesto dito ng mga tindahan na pwede nang magtambay hanggang gabi. Ayan, marami na talagang mga attractions ang dinedevelop ng Lusail. So, marami na talagang dadagsang tao dito. And of course, nandito rin yung famous 4 towers nila. Yan, nakikita sa ating background. At kung ikaw naman ay mahilig magbasa, huwag mong kalimutang bisitain ang Qatar National Library dahil free naman ang entrance nito. May station din na pinakamalapit, and I suggest mas better na pumunta dito through train na kasi pag nakakotse ay mahirap ang parking. Hola, amigos. Welcome to 974 Studio! So, I hope sa mga nagle-layover dyan sa Qatar, I hope makalabas kayo, magkuha kayo ng visa. I'm sure very easy lang naman siguro. Kasi sayang talaga ang ganda nito at ma-explore na siya ng husto. So, kami ay nag-enjoy at hope na makabalik ulit soon. Bye!